Isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ng malawak na sala. Ang tunog ng nilulukot na papel. Agad na napalungon si Evelyn. Nakatayo sa tabi ng naglalakihang Christmas tree ang kanyang madrasta, si Marina. Hawak nito sa kamay ang drawing na buong hapon niyang pinaghirapan. Isang larawan niya at ng kanyang papa na magkahawak kamay sa ilalim ng mga parol. Ano to? Malamig na tanong ni Marina kahit pakitang-kita na niya kung ano yon. Itinaas niya ang papel na lukot-lukot na ngayon. Para saan ang basurang to? Naramdaman ni Evelyn ang paninikip ng kanyang dibdib. Para po kay Papa. Regalo ko po sa Pasko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Regalo? Evelyn? Ang papa mo ay isang milyonaryo. Sa tingin mo magugustuhan niya ang mumurahin mong drawing? Hindi na nagsalita si Evelyn. Yumuko na lamang siya at pinakatitigan ang makintab na sahig na gawa sa marmol. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Huwag kang iiyak, sabi niya sa sarili. Huwag kang iiyak sa harap niya. Ang Christmas tree sa likod ni Marina ay napakataas. Abot hanggang sa kisame ng kanilang mansyon. Kumukutita pang libu-libong ilaw nito, nagsasabitan ang mga bolang ginto at pilak. Sa ilalim nito, nagkalat ang napakaraming regalo na nakabalot sa mamahaling papel. Pero para kay Evelyn, ang lahat ng kislap na yon ay walang kahulugan. Naalala niya ang mga Pasko noong nabubuhay pa ang kanyang tunay na mami. Simple lang ang kanilang Christmas tree at iilan lang ang regalo. Pero ang bahay nila ay puno ng tawanan. Puno ng amoy ng bibingka at mainit na tsokolate. Puno ng mga yakap. Ngayon, ang mansyon ay malaki pero malamig. Tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng Christmas carols mula sa sound system at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Hey, nako, nagdrama na naman, sabi ni Marina, at basta na lang binitawan ang lukot na papel sa sahig. Bilisan mo, darating na ang mga bisita. At ayusin mo yung mukha mo. Ayokong makita nilang malungkot ka. Baka isipin pa nilang hindi kita inaalagaan. Tumangulang si Evelyn. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang nasirang obra. Sinubukan pa niyang plansahin ito gamit ang kanyang maliliit na kamay. Pero huli na ang lahat. Gusot-gusot na ang mukha ng kanyang papa sa papel. May punit pa sa gilid. Isiniksik niya ang papel sa kanyang bulsa, kasama ng luma at kupas na litrato ng kanyang mami. Ito ang tanging dalawang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Maya-maya pa, dumating si Yaya Elena, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pa noong sanggol siya. May dala itong isang baso ng gatas. Evelyn, anak, mahinang sabi nito at inilapag ang baso sa maliit na mesa. Uminom ka muna. Nakita ni Yaya Elena ang lungkot sa mga mata ng bata. Alam niya, lagi niyang alam. Pero tulad ni Evelyn, takot din siyang magsalita. Salamat po, Yaya. Pabulong na sagot ni Evelyn. Kinuha niya ang isang pirasong cookie mula sa plato. Habang kumakagat siya, naramdaman niya ang mainit na kamay ni Yaya Elena na humahaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na puno ng pag-aalala at awa. Sa simpleng kilos na yon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Evelyn. Biglang tumunog ang telepono. Agad na sinagot ni Marina at ang kaninang malamig niyang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. Hello, darling. Oh my God, I miss you. Si Papa na yon. Agad na napatayo si Evelyn. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang agawin ang telepono. Gusto niyang isumbong ang lahat. Yes, of course, everything's fine here. Patuloy ni Marina habang nakatingin ng masama kay Evelyn, isang babala na manahimik lamang. Your daughter? Oh, she's wonderful. She's so excited for your new toys. Yes, the doll you ordered arrived this morning. She hasn't stopped playing with it. Isang malaking kasinungalingan. Ang manika ay nasa loob pa rin ng malaki nitong kahon sa ilalim ng Christmas tree. Hindi pa nagagalaw ni Evelyn. Papa,
Hindi po totoo. Sigaw ng isip ni Evelyn. Papa, umuwi ka na po please. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakakuyom ngayon sa kanyang tagiliran. Gusto niyang tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Okay, darling. We love you. Drive safely. Merry Christmas, mwah! Sabi pa ni Marina sa matamis na boses bago ibaba ang telepono. Sa isang iglap, nang mailapag ni Marina ang telepono, ang kanyang ngiti ay naglaho na parang bula. Humarap siya kay Evelyn at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang pagbabagong yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Huwag na huwag mong iisipin na magsumbong sa kanya. Naiintindihan mo? Mariin niyang sabi. Dahil sa oras na gawin mo yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Tumango lang ulit si Evelyn. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahig. Naglakad si Marina patungo sa isang side table at kinuha ang isang tasa ng bagong timplang tsa. Dala-dala iyon, naglakad siya sa sahig na marmol. Sinadyang dumaan malapit sa kinatatayuan ni Evelyn. At bigla, na para bang sinadya, ay bahagya siyang natisod. Ang mainit na tsa ay tumapon sa sahig. Ang tasa ay nabitawan niya at nabasag. Lumikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan. Umusok ang kumukulong tubig sa malamig na marmol. Isang maliit na panganurin ng singaw ang umakyat sa hangin. Hindi man lang nagulat si Marina. Tumingin lang siya sa basag na tasa na may pagkainis bago dahan-dahang itinuon ang kanyang paningin kay Evelyn. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kalupitan. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Evelyn, halika rito anak. May natapon akong mainit na tubig. Tulungan mo si Mommy na linisin, ha? Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang malamig at napakamodernong boardroom, isang matagumpay na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Lucian Arden. Kakamayan pa lang niya ang kanyang bagong business partner, isang kasunduan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ang kasasara pa lamang. Congratulations, Mr. A. kasadi Mr. Arden, sabi ng matandang Hapon na kanyang kamiting. Congratulations to us, magalang na sagot ni Lucian habang masinigpitan pa ang kanilang pagkakamay. Ang tunog ng mga palakpak mula sa mga board members ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwi para sa Pasko. Isang sakripisyo, pero para sa kanya, isang sakripisyong sulit. Para ito sa kinabukasan ng kanyang kumpanya. Para sa kinabukasan ni Evelyn. Konting tiis na lang, Evelyn, sabi niya sa kanyang isip. Para sa iyo rin naman to. Habang naglalakad siya palabas ng conference room, naramdaman na naman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ng kanyang mamahaling coat. Kanina pa yon. Simula pa noong kasagsagan ng meeting, sinulyapan niya ang screen, 5 missed calls. Lahat galing sa iisang numero, Yaya Elena. Kumunot ang noo ni Lucian. Bakit kaya? Siguro may importanteng kailangan niya sa bahay. Pero nandyan naman si Marina para asikasuhin ang lahat. Si Marina ang asawa niya, ang ina ni Evelyn ngayon. Si Marina ang tagapamahala ng kanilang tahanan. Mapagkakatiwalaan si Marina, isinawalang bahala niya ang mga tawag. Baka nagtatanong lang si Yaya tungkol sa grocery o sa bagong uniform ng mga katulong, mga maliliit na bagay na kayang-kaya namang solusyonan ni Marina. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling Pasko, nakasama niya ang kanyang yumaong asawa, si Isabela. Nakaupo sila sa kanilang lumang sopa, sa isang bahay na mas maliit pero mas masaya. Hawak ni Isabela ang kanyang kamay. Lucian, manggako ka sa akin, sabi nito. Ang boses ay mahina dahil sa karamdaman. Kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang anak natin. Ang presensya mo ang pinakamahalagang regalo sa kanya, hindi ang pera. Napabuntong hininga si Lucian,
Itinaboy ang alaala. Madaling sabihin iyon, pero iba na ang mundo ngayon. Kailangan niyang magtrabaho para maibigay kay Evelyn ang buhay na hindi niya naranasan, para gumaan ang kanyang loob, at para mapawi ang bahagyang guilt na kanyang nararamdaman. Nagpasya si Lucian na tawagan si Marina. Pagkatapos ng 2 ring, isang masayang boses ang sumagot. "Hello, darling." "Hi, Hon. How are things? How's my little girl?" Tanong agad ni Lucian. "Oh, we're wonderful," masiglang sagot ni Marina. "Evelyn is so happy. The doll you ordered arrived this morning. She hasn't stopped playing with it. Kanina pa nga niya kinakausap eh." Nakahinga ng maluwag si Lucian. Isang malaking nampangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "That's great to hear. I knew she'd love it." "Of course, she loves everything you gave her. She's a very good girl," sabi pa ni Marina. "We miss you, darling, pero we understand. It's for the company. It's for us." "I'll be home soon. I love you both," sabi ni Lucian bago ibaba ang tawag. Gumaan ang kanyang pakiramdam. See? Everything was fine. Nag-aalala lang siya ng sobra. Si Yaya Elena siguro ay naubusan lang ng load kaya hindi na tumawag ulit. Pabalik sa kanyang hotel, dumaan siya sa isang high-end toy store. May nakita siyang isang limited edition na manika. Nakasuot ng gown na gawa sa totoong sutla at may maliliit na kristal. Ang presyo nito ay katumbas na ng isang bagong kotse. Walang pag-aalinlangan, binili niya ito. Ito ang pangalawang sorpresa niya para kay Evelyn. Ang ngiti ng kanyang anak kapag nakita ito ang magiging patunay na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel suite, habang tinitingnan ang skyline ng syudad mula sa bintana, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Akala niya ay isa na namang tawag, pero isa itong text message. Galing ulit kay Yaya Elena. Binuksan niya ito nang may bahagyang pagkainis. Ang mga salita sa screen ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Nakasulat sa malalaking letra, "Sir, kailangan niyo pong umuwi. Ngayon na. Tungkol po ito kay Evelyn." At sa ilalim ng mensahe, mayroong isang attachment. Isang litrato. Kinabahan si Lucian. Dahan-dahan niyang pinindot ang larawan. Malabo ito, tila kinuna ng palihim at nagmamadali. Pero malinaw ang nakikita niya. Isang braso. Ang maliit at maputing braso ng isang bata. At sa braso na yon, may isang maitim at malaking marka. Isang pasa. Ang nangiti sa mga labi ni Marina ay parang lason. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa puso ni Evelyn. "Tulungan mo si Mami na linisin, ha?" Nanigas ang buo niyang katawan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa kaysa sa himig ng Pasko na nagmumula sa mga speaker. Tumingin siya sa kumukulong tubig na kumalat sa sahig. Ang singaw nito ay tila isang babala. Sa tabi nito ay ang mga bubog ng nabasag na tasa. Kumikinang na parang mga bituin sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Ayoko po." Halos pabulong na, sabi ni Evelyn. Ang boses niya ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang tumanggi. Ang nangiti ni Marina ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na galit. "Anong sabi mo?" Mainit po." Bago pa man matapos ni Evelyn ang kanyang sasabihin, naramdaman na niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang buhok. Napasigaw siya sa sakit. "Aray, Mami, masakit po." "Sinisigawan mo na ako ngayon?" Gigil na sabi ni Marina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa anit ng bata. "Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa'yo, tinuturuan lang kita ng leksyon, Evelyn. Ang mga batang hindi marunong sumunod ay kailangang parusahan." "Yaya." Humihikbing sigaw ni Evelyn. Umaasang may tutulong sa kanya. Agad na lumapit si Yaya Elena. Nanginginig sa takot ngunit puno ng determinasyon. "Maam Marina, maawa po kayo. Bata lang po si Evelyn.
Ako na po ang maglilinis niyan. Sinubukan ni Yaya na hawakan ang braso ni Marina, pero isang malakas na tulak ang kanyang natanggap. Huwag kang makialam dito, matanda ka, sigaw ni Marina. Natumba si Yaya Elena sa sahig at nabitawan niya ang hawak na luma niyang cellphone na gumulong sa ilalim ng isang sopa. Wala nang pag-asa. Kinaladkad ni Marina si Evelyn palapit sa kumukulong tubig. Ang mukha ng bata ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa sahig. Ramdam na niya ang init na nagmumula rito. Ang init na nangangako ng sakit. Please po, Mami. Wag po. Pagmamakaawa ni Evelyn, ang kanyang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa marmol na sahig. Humahalo sa natapong tsaa. Habang sa pilitang ibinababa ang kanyang ulo, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang tunay na mami, si Isabela. Naalala niya noong minsan siyang nadapa at nasugatan ang kanyang tuhod. Umiiyak siya noon, pero marahan siyang binuhat ng kanyang mami. Ang mga kamay nito ay malambot. Ang boses nito ay mahinahon. Shh! Tahan na, anak. Sabi nito, gagamutin natin yan. Mommy's here. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Evelyn. Mami, nasaan ka na? Gawin mo. Malamig na utos ni Marina, mas humigpit ang hawak sa kanyang buhok. Dilaan mo. Napapikit si Evelyn. Ayaw niya. Pero alam niyang mas masakit ang parusang matatanggap niya kapag hindi siya sumunod. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang tapang. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang dila. Isang nag-aapoy na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang dila. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napakainit. Napakasakit. Isang pigil na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. At sa mismong sandaling iyon, blag! Isang malakas na tunog ang yumanig sa buong mansyon. Ang tunog ng mabigat na pintuan na bumukas ng buong puwersa at tumama sa pader. Napabitaw si Marina kay Evelyn sa gulat. Pareho silang napatingin sa direksyon ng pinto. Doon, nakatayo ang isang figura, isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling coat, ang mukha ay nababalot ng pagod mula sa mahabang biyahe. Pero ang pagod sa mukha nito ay biglang napalitan. Una, ng pagkalito. Pagkatapos, ng hindi makapaniwalang pagtataka. At sa huli, ng isang uri ng matinding takot at galit na hindi pa kailanman nakita ni Evelyn. Nabitawan nito ang hawak na leather briefcase. Plak! Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nakatayo doon ang kanyang ama. Si Lucian. Parang nanunood ng isang pelikula si Lucian. Isang silent film kung saan ang lahat ay gumagalaw ng mabagal. Ang pagbagsak ng kanyang briefcase, ang pagkabigla sa mukha ni Marina, ang takot sa mga mata ng kanyang anak, si Evelyn. Pero hindi ito pelikula. Totoo ito. Sa isang iglap, ang pagod mula sa biyahe ay naglaho. Pinalitan ng isang umaapoy na galit na nagsimula sa kanyang sikmura at mabilis na umakyat sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Mabilis. Evelyn! Lumuhod siya at marahang hinawakan ang kanyang anak na nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Inangat niya ang mukha nito, puno ng luha, puno ng takot. Anak, anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Nagmamadaling tanong ni Lucian. Hindi makasagot si Evelyn. Humihikbi lang ito. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa tela ng kanyang coat, na para bang siya ang tanging kaligtasan nito sa buong mundo. Doon niya nakita ang pamumula sa paligid ng bibig nito. Ang dila nitong bahagyang nakausli, mapula at tila namamaga. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa sahig, sa kumukulong tubig, sa mga bubog. Dahan-dahan,
Tiningnan niya si Marina, ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Anong ibig sabihin nito, Marina? Tanong ni Lucian. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Ang pagkagulat sa mukha ni Marina ay mabilis na napalitan ng mga luha. Bigla itong umiyak, isang pag-iyak na puno ng pagkukunwari. Lucian, thank God you're home, humahagulgol niyang sabi. Hindi yan ang iniisip mo. Nagwawala si Evelyn. Ayaw niyang inumin ang gamot niya kaya itinapon niya ang tasa. Kinarga ni Lucian si Evelyn, niyakap ng mahigpit. Amoy niya ang buhok ng kanyang anak. Amoy takot. Hindi siya naniwala. Gamot? Anong gamot? Mariin niyang tanong. Para sa ubo niya. Mabilis na sagot ni Marina. Nag-aalala ako para sa kanya, Lucian. Sinusubukan ko lang siyang disiplinahin. Itinapon niya ang mainit na tsa at muntik nang mapaso ang sarili niya. Pinipigilan ko lang siya. Ang kwento ni Marina ay mabilis, detalyado at puno ng emosyon. Sa isang saglit, isang maliit na bahagi ng isip ni Lucian ang gustong maniwala. Dahil kung hindi siya maniniwala, ang kahulugan niyon ay mas masahol pa sa isang bangungot. Ang kahulugan niyon ay nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Kasalanan ko to. Bulong ni Lucian sa kanyang sarili habang hinahaplos ang buhok ni Evelyn. Kasalanan ko to. Nakita ni Marina ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at ginamit niya iyon. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang braso ni Lucian. Darling, please, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya. Mahal na mahal ko si Evelyn. Hindi ko siya kayang saktan. Alam mo yan. Pero habang papalapit si Marina, mas lalong humigpit ang yakap ni Evelyn sa leeg ng kanyang ama. Mas lalo itong nanginig. At iyon na ang naging sagot para kay Lucian. Huwag kang lalapit. Malamig niyang sabi. Humakbang paatras. Ang mukha ni Marina ay nagbago. Nakita niyang hindi na niya makukuha ang simpatsya ng asawa, kaya't humanap siya ng ibang masisisi. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at itinuro niya ang isang anino sa sulok ng kwarto. Si Yaya Elena, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo, ang mukha ay basa sa luha. Siya, sigaw ni Marina, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng galit. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Lagi niyang sinisiraan ang pangalan ko kay Evelyn. Kinukwentuhan niya ng mga kasinungalingan ang bata para magalit sa akin. Lahat ng atensyon ay napunta sa matandang kasambahay. Sinungaling ang matandang yan, patuloy pa ni Marina. Gusto niyang sirain ang pamilya natin, Lucian. Palayasin mo na siya. Palayasin mo na ang mangkukulam na yan. Tumingin si Lucian kay Yaya Elena. Ang matanda ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Mukha siyang talunan. Mukha siyang duwag. Pero dahan-dahan, itinaas ni Yaya Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay mayroon ding determinasyon. Huminga siya ng malalim. At sa isang boses na nanginginig ngunit malinaw, nagsalita siya. Hindi po totoo yan, Sir Lucian. At mayroon po akong patunay. Ang salitang patunay ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na sala. Isang salitang binitawan ng isang matandang kasambahay, ngunit may bigat na katumbas ng isang hatol. Tumingin si Lucian mula kay Marina, na ngayon ay namumutla, patungo kay Yaya Elena. Ang matanda, na kanina lang ay mukhang isang basang sisiw, ay mayroon na ngayong kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Elena habang yumuyuko ito at kinakapa ang ilalim ng sopa. Pag-angat niya, hawak na niya ang isang luma at mumurahing cellphone. Mayroon itong mga gasgas at ang screen ay bahagyang basag sa gilid. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marina. Ano yan? Yan ang ebidensya mo. Isang piraso ng basura? Pero hindi na natinag si Yaya Elena. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lucian. Iniabot ang telepono.
na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sir Lucian, patawarin niyo po ako kung ngayon ko lang po ito gagawin. Sabi niya, ang boses ay basag. Natakot po ako. Pero mas natatakot po ako para kay Evelyn. Nag-aalangan man, kinuha ni Lucian ang telepono. Tiningnan niya ang screen. May ilang audio files at video files doon na may mga petsa na sumasaklaw sa nakalipas na ilang buwan. Pinindot niya ang pinakaunang audio file. Sa simula, mahina lang ang tunog. Pero habang tumatagal, lumilinaw ito. At ang narinig ni Lucian ay nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na puno ng pagkamuhi ang maririnig. Ang boses ni Marina. Pero hindi ito ang matamis at malambing na boses na kilala niya. Ito ay malamig, matalas, at puno ng lason. Wala kang silbi. Manang-mana ka sa nanay mong patay na. Huwag kang iiyak-iyak sa harap ko. Akala mo maaawa ako sa'yo. Pabigat ka sa buhay ko. Sana hindi ka nalang ipinanganak. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Lucian. Napapikit siya. Ang mga salitang yon, sinasabi sa kanyang anak, sa kanyang munting Evelyn. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Marina. Sinusubukang lumapit. Pero itinaas lang ni Lucian ang isang kamay. Isang senyas na huwag itong gumalaw. Binuksan niya ang isang video file. Ang kuha ay malabo at magalaw. Tila kinunan mula sa siwang ng isang pinto. Ngunit malinaw na malinaw ang nasa video. Si Marina. Tinutulak si Evelyn ng malakas dahil natapunan nito ng juice ang sahig. Bumagsak ang bata. Hindi man lang siya tinulungan. Tinalikuran lang niya ito na parang isang basahan. Sunod-sunod niya ang pinlay ni Lucian. Isang audio ng pag-iyak ni Evelyn habang pinapagalitan. Isang video kung saan itinago ni Marina ang paboritong laruan ni Evelyn at sinabing nawala ito. Ang bawat file ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. At nang mabuo ito sa isip ni Lucian, ang kanyang nadama ay hindi lang galit. Ito ay isang uri ng matinding pagkasuklam. Pagkasuklam kay Marina at higit sa lahat, pagkasuklam sa kanyang sarili. Paano niya ito pinalampas? Paano siya naging ganito kabulag? Ang huling audio file ang pinakamasakit sa lahat. Ito ay kuha kanina lang. Boses ni Evelyn. Please po, Mommy. Wag po. Boses ni Marina. Malamig at walang awa. Gawin mo. Dilaan mo. Doon na bumigay si Lucian. Ang tunog na kumawala sa kanyang lalamunan ay isang halo ng sigaw at hikbi. Isang tunog ng isang ama na ngayon lang nalaman na ang kanyang anak ay nabubuhay sa impyerno sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Binitawan niya ang cellphone na tila napaso. Bumagsak ito sa sahig pero wala na siyang pakialam. Tiningnan niya si Marina. Ang babae ay hindi na nagsasalita. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Wala ng mga luha, wala ng pagkukunwari. Ang tanging naroon ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasamaan, na ngayon ay nakalantad na sa ilalim ng maningning na ilaw ng Pasko. Dahan-dahan, kinuha ni Lucian ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdial siya. Sinong tinatawagan mo, Lucian? Nanginginig na tanong ni Marina, isang bahid ng takot, ang gumuhit sa kanyang boses sa unang pagkakataon. Huwag mong gawin to. Hindi siya sumagot. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Security! Malamig na sabi ni Lucian. Pumunta kayo dito sa main hall. Ngayon din. Huwag ninyong hahayaang makaalis si Ma'am Marina. Lucian, please! Pagmamakaawa ni Marina, ngayon ay tuluyan ng natataranta. Sinubukan niyang hawakan si Evelyn. Anak, sabihin mo sa papa mo. Sabihin mong mahal mo ako. Pero si Evelyn ay lalo lang yumakap sa kanyang ama. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito na para bang ayaw na niyang makita pa ang mukha ng kanyang madrasta kahit kailan.
"Wag na wag mong hahawakan ang anak ko," mariing sabi ni Lucian. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Mabilis na dumating ang dalawang security guard. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ng isa sa kanila, naguguluhan. "Bantayan ninyo siya," utos ni Lucian. Ang tingin ay hindi inaalis kay Marina. "Tawagan ninyo ang pulis." Pagkatapos, nag-dial ulit siya ng isang numero. Isang numero na kabisado niya. Ang numero ng kanyang personal na abogado. "David? It's Lucian. I need you here. Now," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. "Bring your entire team. We're going to war." Bago pa man makasagot ang abogado sa kabilang linya, isang boses ang narinig ni Lucian. "Papa?" Ito ang unang salita ni Evelyn mula nang dumating siya. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng sakit, ngunit meron ding isang kislap ng pag-asa. Niyakap niya ito ng mahigpit. "I'm here, anak. I'm sorry. Papa's here now." Hinding-hindi ka na niya iiwan. Pumasok sa isip ni Lucian ang lahat ng kailangan niyang gawin. Ang mga pulis, ang mga kaso, ang media. Ang kanyang perpektong imahe, ang kanyang maingat na itinayong reputasyon. Lahat ng yon ay guguho. Isang eskandalo ang sasabog. Tumingin siya sa kanyang abogado na kararating lang at nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Handa ka na bang sirain ang pinakaiingatan mong imahe para sa hustisya ng anak mo?" tanong nito sa mahinang boses, na para bang nababasa nito ang nasa isip niya. Tumingin si Lucian sa umiiyak na mukha ni Evelyn. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang kumpanya, wala nang halaga ang pera, wala nang halaga ang reputasyon. "Oh," sagot ni Lucian. Ang kanyang boses ay buo at hindi nag-aalinlangan. "Susunugin ko ang buong mundo para sa kanya." Click! Ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas ay parang isang insulto, isang hamon. Nakatayo si Marina sa gitna ng kanyang naglalakihang walk-in closet na mas malaki pa sa apartment na tinirhan niya noon. Napapalibutan siya ng mga damit mula sa Paris, mga sapatos mula sa Italy, at mga alahas na kumikinang na parang mga bituin. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang paraiso. Pero ngayon, ito ang kanyang ginintuang kulungan. Isang mababang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi nababagay sa isang sosyalera. Isang tunog na galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, galing sa isang lugar na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bote ng pabango na nakapatong sa kanyang vanity table. Chanel No. 5, ang paborito ni Isabella, ang unang asawa ni Lucian. Ang pabango ng multo na hindi niya matalo-talo. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang bote at ibinato ng buong lakas sa salamin. Crash! Ang tunog ng nababasag na salamin ay nagbigay sa kanya ng isang panandaliang kasiyahan. Ang kanyang refleksyon ay nabasag sa libu-libong piraso, tulad ng perpektong buhay na kanyang itinayo. Hindi pagsisisi ang kanyang naramdaman, kundi galit. Isang nag-aalab na galit. Galit kay Lucian, na naglakas loob na paniwalaan ang isang hamak na katulong kaysa sa kanya. Galit sa matandang hukluban na si Yaya Elena, na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. At higit sa lahat, galit sa batang iyon, si Evelyn. Ang munting prinsesa na mayroong lahat ng bagay na hindi niya kailanman naranasan. Pagmamahal, atensyon, isang ama na handang sunugin ang mundo para sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang basag na refleksyon, ibang mukha ang kanyang nakita. Hindi ang mukha ni Marina Arden, ang reyna ng alta sosyedad, kundi ang mukha ni Maricel, isang payat na dalagita mula sa probinsya. Ang mukha na may amoy putik at hirap. Biglang bumalik ang isang alaala, isang maliit na barong-barong. Ang amoy ng umuusok na kandila dahil naputulan sila ng kuryente.
At ang walang tigil na pag-iyak ng isang sanggol, ang kanyang sanggol. Naalala niya ang pakiramdam ng maliit na katawan nito sa kanyang mga braso. Mainit, mabigat, isang pabigat, isang angkla na humihila sa kanya pababa, palayo sa kanyang mga pangarap. Naalala niya ang lalaking nakilala niya, isang mayamang dayuhan na nangakong iaahon siya sa hirap, basta't iwanan niya ang lahat. Iwanan ang kanyang nakaraan, iwanan ang kanyang anak. Naalala niya ang huling gabi. Tinitigan niya ang natutulog na sanggol, walang luha, walang emosyon, puso niya'y naging bato. Nag-iwan lang siya ng kaunting pera sa ibabaw ng mesa, sapat para sa ilang linggong gatas. Pagkatapos, tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang alaala ay naglaho. Bumalik siya sa kasalukuyan. Siya na ulit si Marina. Ang babaeng pumili, ang babaeng nagsakripisyo. At si Evelyn? Si Evelyn ang buhay na patunay ng lahat ng iyon. Sa tuwing tinitingnan niya ang bata, nakikita niya ang anak na kanyang iniwan. Ang pagkalinga na ipinagkakait niya sa sarili niyang dugo ay sa pilitang ibinibigay niya sa anak ng kanyang karibal. Kaya't kinamuhian niya ito. Sa bawat ngiti ni Evelyn, sa bawat yakap na natatanggap nito mula kay Lucian, ang galit sa puso ni Marina ay lalong lumalago na parang isang makamandag na baging. Hindi ako magpapatalo, bulong niya sa kanyang mga basag na refleksyon. Hindi ako babalik sa putik. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana. Mabilis, tuso. Si Lucian ay may kapangyarihan at pera, pero alam niya ang kahinaan nito, ang imahe, ang reputasyon ng Arden Empire. Kinuha niya ang isang burner phone na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang drawer ng alahas. Isang telepono para sa mga sikretong transaksyon, para sa mga tawag na ayaw niyang malaman ng mundo. Mayroon siyang kilala. Isang reporter na walang kinikilingan, kundi ang pera at isang magandang kwento. Isang reporter na may utang na loob sa kanya. Nagdial siya. "Hello? Miguel?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi mahina at puno ng takot. Isang perpektong pag-arte. "Tulungan mo ako. Si Lucian. Sinasaktan niya ako." Isang pekeng hikbi ang kanyang pinakawalan. Gagamitin niya ang anak niya laban sa akin. Gusto niyang kunin ang lahat. "Please, Miguel, kailangan mong isulat ang totoong kwento. Ang kwento ng isang abusadong asawa at ng isang ina na lumalaban para sa kanyang buhay." Ibinigay niya ang lahat ng detalye, mga kasinungalingan na hinabi mula sa mga katotohanan, mga baluktot na bersyon ng mga pangyayari. Ginawa niyang kontrabida si Lucian, ginawa niyang biktima ang sarili niya. Nang ibaba niya ang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang laro ng apoy. At kung masusunog man siya, sisiguraduhin niyang isasama niya si Lucian Arden sa impyerno. Humiga siya sa kanyang malambot na kama. Ang sutlang kumot ay niyakap ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay. Alam niyang malapit nang sumabog ang balita. At sa pagsabog niyon, magsisimula ang isang bagong uri ng digmaan. Isang digmaan na hindi sa korte nilalabanan, kundi sa mata ng publiko. Tumingin siya sa salamin na basag. "Hindi ako magpapatalo," ulit niya, mas malakas ngayon. "Ako ang biktima dito." Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mga yabag ng mga pulis, pero hindi siya natakot. Hahayaan niya silang kunin siya. Hahayaan niyang makita ng mga kamera ang kanyang mukha na puno ng luha. Hahayaan niyang isipin ng mundo na siya ang naapi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ginang Arden, biktima ng mapang-abusong milyonaryong asawa. Ginagamit ang sariling anak para sa kayamanan. Ang mga salita sa screen ng kanyang tablet ay tila may sariling lason. Paulit-ulit na binasa ni Lucian ang headline, pero hindi pa rin ito mag-sink in sa kanyang isipan. Ang litrato ni Marina na umiiyak habang isinasakay sa kotse ng pulis
ay nasa front page ng lahat ng online news outlet. Ang kanyang litrato, na kinuha mula sa isang business magazine, ay nasa tabi nito. Ang kanyang muka ay seryoso at tila walang emosyon. Ang perpektong paglalarawan ng isang kontrabida. Isang mababang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang galit, na kanina pa niya pinipigilan, ay sumabog. Sa isang malakas na sigaw, ibinato niya ang tablet sa pader. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig. Isang salamin ng kanyang nagkawatak-watak na mundo. "Sir," nag-aalalang sabi ng kanyang assistant na pumasok sa opisina. "Labas!" Sigaw ni Lucian. Hindi man lang ito tinitingnan. "Iwanan niyo kong lahat." Ang telepono sa kanyang mesa ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa board members, mula sa mga investor, mula sa mga kaibigan, o mga taong inakala niyang kaibigan. Hindi niya sinasagot. Alam na niya ang kanilang sasabihin. "Lucian, totoo ba to? Bumagsak ng 15% ang stocks natin overnight. You need to control this narrative, Arden." Paano niya kokontrolin ang isang sunog na sinimulan ng isang demonyo? Si Marina ay naglalaro ng marumi. At sa laro na ito, siya ang dehado. Dahil ang publiko ay laging mas papanig sa isang umiiyak na babae kaysa sa isang mayamang lalaki. Pumasok si David, ang kanyang abogado, nang hindi na kumakatok. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. "Sinabi ko na sa'yo, Lucian, she will use the media." Sabi nito, inilapag ang isang folder sa mesa. "At mas magaling siya dito kaysa sa atin." "Anong gusto mong gawin ko? Magsinungaling din?" Galit na tanong ni Lucian. "Ang gusto kong gawin mo ay mag-ingat," sagot ni David. "Sa korte, hawak natin ang ebidensya. Pero sa publiko, hawak niya ang emosyon. At kung manalo siya sa publiko, baka mahirapan tayong manalo sa korte. She's painting a picture of a desperate mother. At ikaw ang halimaw na gustong kunin ang lahat." Napapasabunot si Lucian sa kanyang buhok. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang apat na sulok ng kanyang malawak na opisina ay tila lumiliit. Unti-unting iniipit ang kanyang paghinga. Nang gabing iyon, umuwi siya sa isang bahay na hindi na niya matawag na tahanan. Ito ay isang crime scene. Isang palasyo na puno ng multo at masasamang alaala. Dumiretso siya sa kwarto ni Evelyn. Ang kanyang anak ay natutulog. Pero hindi ito isang mahimbing na tulog. Ang maliit nitong katawan ay bahagyang nanginginig. May mga mumunting butil ng pawis sa kanyang noo. At paminsan-minsan, isang mahinang ungol ang kumakawala sa mga labi nito na para bang kahit sa panaginip ay hinahabol pa rin ito ng isang halimaw. Hindi pa rin nagsasalita si Evelyn. Mula ng gabing iyon, wala nang kahit isang salita na lumabas sa kanyang bibig. Titingin lang ito sa malayo. Hindi iiyak, hindi tatawa. Tila isang magandang manika na nabasag ang loob. Umupo si Lucian sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Napakalamig. Ang lahat ng tapang niya sa opisina, ang lahat ng galit niya sa mundo, ay biglang naglaho. Dito, sa tabi ng kanyang nasasaktang anak, siya ay isang ama lamang. Isang amang bigo. Ipinangako niya kay Isabella na poprotektahan niya ang kanilang anak. Pero nabigo siya. Hinayaan niyang makapasok ang isang ahas sa kanilang paraiso. Hinayaan niyang tuklawin nito ang pinakamahalagang kayamanan niya. Walang nakakakita. Walang nakakarinig. Kaya't hinayaan ni Lucian ang sarili niyang umiyak. Tahimik. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kumot, mga patak ng pagsisisi na huli na ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo siya at pumasok sa kanyang banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi si Lucian Arden, ang kinatatakutang CEO. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, talunan, at may mga matang puno ng sakit. Isang estranghero sa sarili niyang balat. "Sino ka?" tanong niya sa kanyang refleksyon.
Paano mo hinayaang mangyari to? Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. Sa huli, sinagot niya ito. Mr. Arden? Sabi ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado at professional. This is Dr. Santos, the child psychologist assigned to Evelyn's case. Agad na napaayos ng tayo si Lucian. Yes, doctor. How is she? May pag-asa pa ba? Isang sandali ng katahimikan. Mr. Arden, kailangan nating mag-usap, sabi ng doktora. The trauma is deep. She has retreated into a world where she feels safe, a world without words. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Lucian. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang katahimikan ni Evelyn ay hindi senyales ng paggaling. Malumanay na paliwanag ni Dr. Santos. Ito ay isang sigaw ng tulong na hindi natin marinig. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Lucian na parang isang bubog, isang sigaw ng tulong, isang sigaw na hindi niya narinig dahil masyado siyang abala sa pagpapayaman, sa pagbuo ng isang imperyo na ngayon ay unti-unti nang gumuho. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Lucian sa tabi ng kama ni Evelyn. Hinawakan niya ulit ang kamay nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ang pagbagsak ng stocks, hindi ang mga mapanirang headline, kundi ang katahimikan ng kanyang sariling anak. Isinandal niya ang kanyang noo sa maliit na kamay ni Evelyn. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malakas na bagyo, walang masilungan, at unti-unti nang nilalamon ng dilim. Nawawala ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang kanyang anak. Ang courtroom ay parang isang teatro. Bawat upuan ay puno. Ang hangin ay mabigat sa mga bulungan at sa walang tigil na pag-flash ng mga kamera mula sa media gallery. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Lucian. Ang kanyang likod ay tuwid na parang bakal. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng lamesa para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig, nakaupo si Marina. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, maliban sa pamumutla na nagbibigay diin sa kanyang malalaking mata. Mukha siyang biktima. Mukha siyang martir. Nang tawagin siya sa witness stand, naglakad siya ng marahan. Bawat hakbang ay tila isang pasakit. At nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay mahina at basag. Sapat lang para marinig sa buong silid na pinatahimik ng kanyang drama. Kinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari na perpektong hinabi. Isang kwento ng isang mapagmahal na ina na sinisiraan ng isang makapangyarihang asawa. Inilarawan niya si Lucian bilang isang lalaking kontrolado ng galit, isang ama na ginagamit ang sariling anak para sa pansariling interes. Umiyak siya nang sabihin ng ganyang minahal niya si Evelyn na parang tunay na anak. Marami sa mga hurado ang nakikinig ng may simpatya. Maging ang hukom ay tila natitinag. Naramdaman ni Lucian ang paghigpit ng kanyang dibdib. Natalo na ba sila? Ngunit nang tumayo si David para sa cross-examination, nagbago ang ihip ng hangin. Kalmado lang ang kanyang abogado. Magalang. Mrs. Arden, simula niya. Maari po bang sabihin ninyo sa korte kung saan kayo ipinanganak? Sa isang maliit na baryo sa Laguna. Sagot ni Marina, nagpapahiwatig ng isang mahirap na pinagmulan. May mga kapatid po ba kayo? Tanong ulit ni David. Wala po. Nag-iisa lang akong anak. Naglakad si David palapit. Sa buong buhay ninyo, Mrs. Arden, meron ka bang naging anak bago kayo ikasal ni Mr. Arden? Ang katahimikan sa courtroom ay nakabibingi. Ang mukha ni Marina ay biglang namutla. Hindi! Isang malaking kasinungalingan yan. Kung ganoon, sabi ni David, inilabas ang isang dokumento mula sa kanyang folder.
Maaari niyo po bang ipaliwanag kung kaninong pangalan ang nakasulat dito bilang ina? Inilapag niya sa harap ni Marina ang isang kopya ng birth certificate. Ang pangalan ng bata, John Paul Reyes. Ang pangalan ng ina, Maricel Santos. Ang tunay na pangalan ni Marina. Natigilan si Marina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Hindi ko alam yan, gawa-gawa niyo lang yan, sigaw niya. Talaga ba? Sabi ni David at lumingon siya sa pinto ng courtroom. Kung ganoon, nais kong tawagin ang susunod na testigo, Ginang Leticia Santos. Pumasok ang isang matandang babae, uugod-ugod. Inaalalayan ng isang bailiff. Ito ang tiyahin ni Marina, ang babaeng nag-alaga sa batang iniwan niya. Doon na gumuho ang lahat. Ang maskara ni Marina ay nabasag sa isang iglap. Ang imahe ng isang kawawang biktima ay naglaho at ang lumitaw ay ang tunay niyang anyo, isang babaeng puno ng galit at desperasyon. Sinungaling, binayaran niyo siya, sigaw ni Marina. Tumayo at itinuro ang matanda. Lahat kayo sinungaling, mga demonyo kayo. Nagsimula siyang magwala. Sinubukan niyang sugurin si David. Sinubukan niyang sirain ang mga dokumento. Ang kanyang mga sigaw ay umaling-awngaw sa buong silid. Mga sigaw na puno ng pagmumura at pagbabanta. Poke! 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 Ang malakas na pagpukpok ng martilyo ng hukom ang nagpatigil sa lahat. Order in the court! Pero huli na ang lahat. Nakita na ng lahat ang katotohanan. Mabilis ang naging hatol. Guilty sa kasong child endangerment, sa kasong perjury, at sa kasong embezzlement na napatunayan ng mga ebidensyang isinumite ng kumpanya ni Lucian. Habang inilalabas ng mga pulis si Marina na patuloy pa rin sa pagwawala, hindi nakaramdam ng saya si Lucian. Walang tagumpay. Tanging isang nakakapanghinang pakiramdam ng kawalan. Nanalo sila. Nakuha nila ang hustisya. Paglabas nila ng courthouse, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera at ng sigawan ng mga reporter. Mabilis silang pumasok sa sasakyan. Sa loob ng kotse, tahimik. Si Yaya Elena ay umiiyak sa tabi ng driver. Si David ay nakahinga ng maluwag. Tumingin si Lucian sa kanyang anak na nakaupo sa tabi niya. Si Evelyn ay hindi umiiyak. Hindi rin nakangiti. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana sa mga taong nagkakagulo na para bang nanonood ito ng isang palabas na hindi niya maintindihan. Hinawakan ni Lucian ang kamay nito. Malamig pa rin. Nanalo sila sa korte. Pero ang tunay na laban, tumingin siya sa blangkong mga mata ng kanyang anak. Ngayon pa lang magsisimula. Ang unang bagay na napansin ni Evelyn sa bago nilang bahay ay ang amoy. Amoy alat ng dagat, amoy ng mga basang bato, at amoy ng mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Ibang-iba sa amoy ng mansyon, amoy ng floor polisher, mamahaling pabango, at takot. Maliit lang ang bahay. Gawa sa kahoy at ang pintura ay medyo natutuklap na sa ilang bahagi. Mayroon itong malaking bintana na nakaharap sa dagat. Mula rito, kitang-kita niya ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Walang matataas na pader. Walang bakal na gate. Ibinaba ni Papa ang kanilang mga maleta. Walang mga katulong. Walang mga bodyguard. Silang dalawa lang. Maganda ba, anak? Tanong nito sa mahinang boses. Ito muna ang magiging tahanan natin. Hindi sumagot si Evelyn. Naglakad lang siya papunta sa bintana at pinanood ang mga alon. Sa loob ng maraming linggo, ito na ang kanyang naging mundo. Isang mundo na walang salita, puno lang ng mga bagay na gumagalaw. Ang mga alon, ang mga ulap, ang mga dahon ng puno. Hindi siya pinilit ni Papa na magsalita. Sa unang linggo, hinayaan lang siya nito. Nagluluto si Papa ng pagkain, inilalapag sa mesa, at pagkatapos ay tahimik na kakain sa tapat niya. Hindi ito nagtatanong kung masarap ba o kung gusto pa niya. Hinihintay lang siya nitong matapos.
Sa hapon, uupo ito sa beranda at magbabasa ng libro. Habang siya naman ay nakaupo sa sahig at naglalaro ng mga kabibe na pinulot niya sa dalampasigan. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam niya. Ramdam niyang palagi itong nakatingin, palaging nagbabantay. Isang araw, umupo ito sa tabi niya sa sahig. May dala itong isang lumang photo album. "Evelyn," sabi nito, ang boses ay kasing hinahon ng mga alon sa malayo. "Gusto kong makilala mo ulit ang mami mo." Dahan-dahan, binuklat nito ang album. Nakita ni Evelyn ang mga litrato. Si Papa na mas bata, nakangiti. At ang isang babaeng may buhok na kasing kulay ng sa kanya at mga matang puno ng saya. Ang kanyang mommy. "Dito," sabi ni Papa. Itinuro ang isang litrato kung saan karga-karga siya ng mommy niya. Dito niya unang narinig ang tibok ng puso mo. Umiyak siya sa sobrang tuwa. Itinuro nito ang isa pa. Ito na naman, paborito niyang kainan. Lagi siyang umu-order ng sinigang na hipon. Ikinuwento ni Papa ang lahat. Ang paboritong kulay ni Mommy, dilaw. Ang paboritong kanta nito, ang kwento kung paano sila unang nagkita sa isang library. Sa bawat kwento, parang nabubuhay ulit ang mommy niya sa kanyang isipan. Hindi na lang siya isang kupas na litrato sa kanyang bulsa, kundi isang totoong tao na tumatawa, umiiyak, at nagmamahal. Hindi pa rin nagsasalita si Evelyn, pero nakikinig siya. Bawat salita ni Papa ay parang tubig na dahan-dahang nagpupuno sa isang basong matagal nang walang laman. Kinabukasan, nagyaya si Papa na maglakad sila sa dalampasigan. Papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Habang naglalakad sila, biglang hinawakan ni Evelyn ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Papa. Humigpit ang hawak nito sa kanya na para bang ayaw na siyang bitawan pa. Patuloy sila sa paglalakad, magkahawak kamay, walang nagsasalita. Sapat na ang tunog ng mga alon at ang pintig ng kanilang mga puso. Nang gabing iyon, bago sila matulog, gumawa sila ng isang maliit na parol na gawa sa papel. Dinala nila ito sa labas. Sinindihan ni Papa ang kandila sa loob. Isinulat niya sa papel, "Para sa bagong simula." Sabay nilang binitawan ang parol. Pinanood nila itong dahan-dahang umakyat sa kalangitan, isang munting bituin na daladala ang kanilang mga pangarap. Hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng kadiliman. Nakatayo sila roon, ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap sa kanila. Tumingala si Papa sa langit. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. May mga luha sa gilid ng mga mata nito, pero nakangiti ito, isang totoong ngiti. "Mahal na mahal kita, anak." Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Tumingin si Evelyn sa kanyang papa. Sa mukha nito na puno ng pagod, pagsisisi at pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng dagat ay pumuno sa kanyang mga baga. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa ilalim ng libo-libong bituin, isang salita ang sa wakas ay kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang salitang matagal na niyang gustong sabihin. Isang salita na parang isang panalangin. Isang taon. Isang taon na ang lumipas. Ang amoy sa loob ng kanilang maliit na bahay na kahoy ay hindi na lang amoy dagat. Ngayon, Pasko na at ang hangin ay puno ng amoy ng bagong putol na puno ng pino at ng medyas de bote na niluluto ni Evelyn sa oven. Ang kanilang Christmas tree ay hindi mataas at hindi perpekto. Medyo tabingi ang pagkakatayo nito at ang mga palamuti ay gawa lang sa mga pinulot na kabibe, pinatuyong starfish at mga ribbon na sila mismo ang gumupit. Pero para kay Lucian, ito na ang pinakamagandang Christmas tree sa buong mundo. Nasa kusina sila, nagkakalat ng harina habang sinusubukang gumawa ng gingerbread cookies. Nagkukulitan sila, nagtatawanan. At ang tawa ni Evelyn
Iyon, ang tunog na yon, ang halakhak ng kanyang anak. Isang tunog na inakala niyang hindi na niya muling maririnig. Sa tuwing naririnig niya ito, para itong musika na humihilom sa bawat sugat sa kanyang puso. Mas matamis pa ito kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa bangko. Papa, ang dumi mo na, sabi ni Evelyn. Tumatawa habang pinupunasan ng daliri ang harina sa ilong ni Lucian. Ngumiti lang si Lucian. Ang simpleng kilos na yon, ang simpleng salitang yon, ay isang milagro. Mamaya, habang nagpapahinga sila sa veranda at umiinom ng mainit na tsokolate, may iniabot na sulat ang kartero. Galing ito kay Yaya Elena. Binuksan ito ni Lucian at binasa ng malakas. Kinukwento ng matanda na masaya na ito sa kanyang simpleng buhay sa probinsya. Inaalagaan ang kanyang mga apo. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap para kay Evelyn. Evelyn, apo, huwag mong kalimutan na mas matapang ka kaysa sa iyong iniisip. Mahal na mahal ka ni Yaya. Nakita ni Lucian ang pagngiti ni Evelyn. Isang nangiting totoo, abot hanggang sa mga mata. Nang gumabi, umupo sila sa sahig sa harap ng kanilang maliit na Christmas tree para buksan ang iilang regalo. Ibinigay ni Lucian kay Evelyn ang isang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng silver locket. Buksan mo, sabi niya. Binuksan ito ni Evelyn. Sa isang panig ay ang litrato ng kanyang mommy, si Isabella. Sa kabilang panig, isang bagong kuha nilang dalawa ni Lucian, nakangiti habang nakaupo sa dalampasigan. Niyakap siya ni Evelyn ng mahigpit. Salamat po, Papa. Ito na po ang pinakamagandang regalo. Mayroon din akong regalo para sa iyo, Papa, sabi ni Evelyn. At may kinuha siyang isang flat na bagay na nakabalot sa lumang dyaryo. Maingat itong binuksan ni Lucian. Hindi ito isang mamahaling bagay. Isa itong drawing. Isang drawing na gawa sa Crayola. Nakaguhit doon ang dalawang tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay sa dalampasigan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa ilalim nito, mayroong sulat kamay ng isang bata. Ang ating Pasko. Tinitigan ni Lucian ang drawing. Ang gusot-gusot at punit na papel na itinapon ni Marina, isang taon na ang nakalipas, ay biglang pumasok sa kanyang isip. Iyon ay isang drawing ng pangarap. Ito, ang hawak niya ngayon, ay isang drawing ng katotohanan. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Nagustuhan mo po ba, Papa? Tanong ni Evelyn. Ang boses ay puno ng pag-asa. Yumuko si Lucian at niyakap ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Puno ng pasasalamat, pagsisisi, at walang hanggang pagmamahal. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Bulong niya sa buhok ng kanyang anak. Maya-maya, umupo sila sa tabi ng munting fireplace na nagbibigay ng init laban sa malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Nakasandal ang ulo ni Evelyn sa kanyang balikat habang pareho silang nakatingin sa maliliit na apoy na sumasayaw. Tahimik. Payapa. Dito niya natagpuan ang kayamanang matagal na niyang hinahanap. Hindi ito na sa loob ng mga boardroom. Hindi ito na sa mga stock market reports. Nandito lang pala. Sa katahimikan ng isang gabi ng Pasko, sa init ng yakap ng kanyang anak. Maligayang Pasko, anak. Mahinang sabi ni Lucian. Naramdaman niya ang pagngiti ni Evelyn sa kanyang balikat. Maligayang Pasko, Papa.